Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 631 hanggang Kabanata 640. Kabanata 631. Hindi ko akalain na ganito pala ang birthday party ng asawa mo. Jack, siguradong matutuwa ang asawa mo dito. Sa totoo lang, naiinggit si Yvonne kay Selena. Ini-advertise na ni Jack ang party bago pa nagsimula ang event. Magugustuhan niya kung ganito ang pakikitungo sa kanya ng isang lalaki. Kaya lang, mga salitang ito ay masyadong high profile, masyadong marami. May countdown pa sa petsa ng party. At saka, nakasaad dito na ikaw ang Goddess of War Savior, at na ang asawa mo ay Taylor Family's #1 beauty. Wika ni Tanya, may ngiti sa labi habang ginagawa niya. Hindi mo ba naisip na ang iyong advertisement ay medyo masyadong exaggerating? Sa pamamagitan nito, alam ng buong lungsod na ikaw ang nagligtas sa buhay ng Diyosa ng Digmaan. Isang tuyong ngiti lang ang ibinigay ni Jack kahit na madilim ang kanyang ekspresyon. Hindi ko ginawa itong flyers. Pagamat gusto ko ang birthday party ng aking asawa na pukawin ng buong lungsod at ito ang sorpresang inihanda ko para sa kanya. Hindi ako gumawa ng mga flyer na ito. Nagawa kaya ito ng pamilya mo? Paano ang nanay mo? Fiona? Andrew? Noong una ay inakala ni Tanya na kaya ni Jack ang isang romantikong galaw, ngunit habang pinag-iisipan niya ito, lalo niyang napagtanto na hindi ito ang kaso. Si Jack, pagkatapos ng lahat, ay isang medyo mababang profile na uri ng lalaki. Kung hindi inamin ng Goddess of War na iniligtas ni Jack ang kanyang buhay noon, walang makakaalam nito hanggang ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Kung ibang tao ang nasa posisyon ni Jack, sasabihin nila ito sa lahat. Jack, gayunpaman, ay hindi kailanman kinuha ang isang bagay na tulad nito bilang kanyang kabisera upang ipakita off. Hindi pwede iyan, matanda na sila. Bakit nila ilalagay ang kanilang mga ilong sa aking negosyo? Napakunot ang noo ng mapait na ngiti ni Jack. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito dahil nabanggit ko lang ito noong isang araw. Kahit si Old Master Taylor ay hindi alam ang tungkol dito. Bakit may maghahayag nito? Jack, tingnan mo. Sa sandaling ito, itinuro ni Yvonne ang isang taxi na dumaan sa parke. Halos lumabas ang mga eyeballs ni Jack sa kanilang mga socket nang mapagtanto niya kung tungkol saan iyon. Ano ang nangyayari? Bakit tuloy-tuloy na nai-broadcast sa taxi ang mga ganitong pampubliko na salita? Kung ganoon nga, alam na ba ng buong lungsod? Jack, nagsisinungaling ka ba sa amin? Malamang na gumastos ka ng maraming pera sa matinding advertising na ito. Bakit gagawin ito ng sino man bukod sa pagsisikap na maging romantiko sa iyong asawa at para sa sorpresa na kadahilanan? Sino ang gagastos ng pera para isapubliko ang partidong ito sa ngalan mo nang walang anumang dahilan? Nakangiting tumingin si Tanya kay Jack na parang nakita niya ito. Huwag kang magpanggap at mag-deny. Ang galing mo talagang umarte at magtago ng sikreto tungkol sa event na ito. Hindi nakaimik si Jack. Bakit iyon? Huwag magpanggap at tanggihan ito, parang kakaiba. Napaisip siya. Isa lang ang nakakaalam tungkol dito. Zina, ngunit kung ito ay sa kanya at ni Ivan na ideya, bakit sila handang gumastos ng pera upang tumulong sa pagsasapubliko ng partidong ito? Napaisip si Jack sa sarili. Wala silang anumang motibo para gawin ito. Pinugbog ko na si Ivan kaya dapat galit sila sa akin. Bakit pa sila gumagastos at gumagawa ng ganito? Isang pag-iisip ang naisip ni Jack nang lumiwanag ang kanyang mga mata. Alam niya kung bakit. Siya lang, Selena, at Ben ang nakakaalam na hindi siya nalason, habang parehong sigurado sina Zina at Ivan na nalason na siya. Kung iyon ang kaso, ang gamot ay magkakabisa sa paligid ng 30 araw mula sa araw na siya ay uminom nito. Nagkataon ba na ang araw na iyon ay nagkataon na kaarawan ni Selena? Kaya, parehong tusong aso, Ivan at Zina, ay gustong gumawa ng malaking kaguluhan sa bagay na ito. Naghihintay sila kung paano mabibigo si Jack sa araw na iyon. Anong klaseng eksena kaya kung ang kaarawan ni Selena ang naging kamatayan niya? Ngayon ay nauna pa silang isapubliko ang party.
Kahit nakanselahin ito, si Jack at ang pamilyang Taylor ang mawawala ng mukha. Mas magiging masaya pa sila kung gaya ng dati ang party. Anong kamanghamanghang pamamaraan ito? Malamig na ngumiti si Jack nang matapos na niya ang lahat. Tila ang kabilang partido ay nakatadhana na mabaygo. Kabanata 632. Ano ang ibig mong sabihin sa Shem? Alam mo ba kung sino iyon? Tanong ni Tanya right that instant. Kung tutusin, sinabihan siya ng lolo ni Tanya na tulungan si Jack sa lahat ng nakuha niya. Ang taong ito ay may mahalagang pagkakakilanlan. Pakiramdam niya ay lalong nagiging mailap si Jack. Ang mahiwagang pakiramdam na ito ang nagtulak sa kanya na mas makilala pa siya. Naniniwala siya na hanggat aktibo niyang isinasama ang kanyang sarili kay Jack, malalaman niya ang totoong pagkatao nito. Sa paghusga mula sa tugon ni Jack sa flyer na ito, tila ang publisidad na ito ay ginawa bilang isang sadyang pag-atake laban sa kanya. Gayunpaman, wala siyang ideya kung paano maituturing na pag-atake ang gayong publisidad. Hindi ko alam kung sino, pero may hinala ako. Di bale, tere na. Oras na para pumasok at magsaya. Walang pakialam nang umiti si Jack at naglakad patungo sa entrance ng amusement park. Nakakunot ang noo ni Tanya habang nakatingin sa figure ni Jack. Nakikita niya na si Jack ay gumawa ng kanyang mga hula ngunit walang gustong sabihin. Gulo ang buong lungsod. Pagkatapos pag-isipan ito, napagtanto ni Tanya na ang ibig sabihin ng paghalo sa buong lungsod, dito ay mas ibinebenta ang kaganapan, mas kailangan ang kaganapan. Nangangahulugan ito na kailangan niyang gumastos ng mas maraming pera. Kung gusto lang ni Jack na gumastos ng humigit kumulang 10 hanggang 20 milyon, hindi iyon makakagulo sa lungsod. Kahit 100 milyon ay hindi makakamit iyon. Hindi ba mawawala ng mukha si Jack kung ang advertisement na ito ay masyadong ibinebenta? Nais ng mga taong ito na mawala ang mukha ni Jack at hindi makayanan ang gastos ng gayong engranding kaganapan para pagtawanan nila siya. Ang taong ito ay isang mababang buhay, tama. Mas gusto nilang gumastos ng pera para tulungan si Jack na mag-market ng party para mawala ng mukha si Jack. Isang malamig na ngiti ang bumungad sa mukha ni Tanya nang makarating siya sa revelasyong iyon. Maaaring hindi ito alam ng kabilang partido, ngunit ang pamilya Drake ay nag-iisip ng mga paraan upang makapasok sa magagandang libro ni Jack. Hindi mahalaga kung ito ay 10 bilyon o 100 bilyon, kukuha sila ng kahit anong halaga at tutulungan si Jack na para bang walang halaga ang halagang iyon sa kanyang pamilya. Alam ni Tanya na naisip din ito ni Jack. Tumakbo siya papunta kay Jack, naabutan siya, at tiniyak, huwag mong i-stress iyon, Jack. Buti na lang tinulungan ka ng ibang tao sa advertisement part. Tumulong sila sa pagbawas ng mga gastos. Tama iyan. Napangiti si Jack, ayoko nang magsalita pa. Sa sandaling ito, nakabili na si Sharon ng 4 na tiket at binigyan ng isa ang bawat tao. Samantala, sino ang lalaking iyon? Sabi ng isang random park goer. FC, inggit ako sa kanya, may 3 magagandang babae sa paligid niya, ungol niya. Agad namang nagtinginan ng ibang tao at sobrang inggit din nang makita ang kanyang nakita. Boy, ang gaganda nilang 3. Ang isa sa kanila ay hindi lamang may magandang figure, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang kaakit-akit din. Iniisip ko kung ano ang lasa ng mga babaeng ito. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mga babaeng ito ay mukhang galing sa mayamang pamilya, kaya natural lang na ganoon din kay Oman ang lalaking ito. Kung hindi, bakit kasama niya ang mga babaeng ito? Nakatingin lang ang mga normal na katulad natin. Napangiti ng mapait ang isa sa kanila. Tiningnan niya ang mahahabang binti ni Tanya at sa ilalim ng mixing palda nito, at walang awa siyang nilagok. Kabanata 633. Ang mga parkours na ito ay nakatingin lamang sa kanila mula sa malayo. Samantala, isang lalaki, hindi kalayuan sa kinaroroonan nila, ang nakarinig sa kanilang usapan. Ang lalaking ito ay may kasamang ilang kabataang lalaki at babae. Hindi ba Miss Drake yun? Nagsalita ang lalaki. Alam niyang si Tanya iyon sa sandaling napansin niya ito, at nagulat siya nang makita siya rito. Sok! Sok! At mukhang hindi lang si Tanya ang nandito. Nandito rin ang magandang Ivan at Miss Sharon. Anong tanawin ito, nagseselos ako sa pagtingin ko pa lang. Talaga.
At sino ang lalaking iyon? Young Master Lo. Ang isa sa kanyang mga kasama, isang lalaki mula sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya, ay nagtanong ng walang pakialam ng ngiti. Napakaswerte niya na kasama niya ang tatlong ganoong magagandang babae. Ang Young Master Lo ay nagmula sa isang pamilyang medyo mayaman. Gayunpaman, ang kanyang pamilya ay isang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya. Kaya ang tanging magagawa niya ay tingnan ang mga babaeng kasama ni Jack, kahit na gusto niya ang mga magagandang babae tulad ni Tanya at Yvonne. Alam niyang may posibilidad na mabaigo siya kung sinubukan pa niyang habulin ang mga babaeng ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga babaeng ito ay tinanggihan ng maraming mga young masters nang hindi nabigyan ng pagkakataon. Well, ang batang ito ay nakakakuha ng pansin kamakailan. Ito ang tao sa flyer. Nasa kamay ni Young Master Lo ang isa sa mga flyer na natanggap niya sa pasukan, kaya napag-usapan nila ito ng kanyang mga kasama. Hindi nila akalain na makikilala nila ang taong ito ng ganoon kaga. Oh, ito pala ang manugang na nagpakasal sa pamilya Taylor. Biglang naintindihan ng lalaki ang nangyari. F6, ang swerte niya talaga sa opposite gender. Nagagawa niyang makasama ang mga magagandang babae kahit saan siya magpunta, at maging ang asawa niya ay isang magandang babae. Napakagandang buhay iyon. Kung ako lang siya, pinag-aralan ng mabuti ng lalaki ang flyer at maasim na nagkomento, "Steer the entire town." Isa lang siyang manugang na nagpakasal sa pamilya. Makamit kaya niya talaga iyon. Narinig ko na siya ay isang punong commander sa hukbo at gumastos na ng higit sa 100 milyon sa iba pang mga bagay. Hindi siya dapat magkaroon ng maraming natitira sa kanya marahil sa paligid ng 10 milyon. Maaari ba siyang tunay na mag-host ng isang party na pupukawin ang buong lungsod? Ang patalastas na ito ay dapat na gumastos sa kanya ng milyon-milyong dahil ito ay nasa lahat ng dako. Eksakto ang mga iniisip ko. Nakita ko ang ilang mga istasyon ng bus na may ganitong advertisement sa mga puwang ng ad. Kamakailan lang siguro sila nailagay. Kailangan niyang gumastos ng maraming pera sa mga patalastas, sabi ng isang kabataang babae sa kumpanya. Magkano ang natitira niyang pera para sa birthday party? Tama, talagang tama iyon. Kung ang layunin ay pukawin ang buong lungsod, hindi ba kailangang mas mataas ito ng ilang antas kaysa sa ika-7 kaarawan ng hapunan ng Old Master Taylor? Hindi ba babasa, dapat itong gaganapin sa isang napakamahal na bar. Ang hapunan sa kaarawan ni Old Master Taylor ay hindi idinaos sa napakaraming paraan, ngunit ito ay nagpasigla sa buong lungsod. Tumango naman ang isa pang lalaki. Pakiramdam niya ay sobra-sobra si Jack sa kabila ng walang ganoong kalaking pera. Huwag na tayong masyadong mag-abala tungkol dito, may ilang araw na lang bago ang party. Pupunta tayo at titingnan. Gusto kong makita kung paano niya magagawang pukawin ang buong lungsod. Magsisinungaling si Young Master Lo kung sasabihin niyang hindi siya bitter sa puntong ito. Baka gumawa siya ng katangahan kapag ganoon. Nakakahiya kung hindi maganda ang pagdaraos ng party na ito. Bumalik kay Jack at sa mga kabataang babae, pero at tumugtog muna tayo ng carousel. Walang gaanong nakapila doon. Umiti si Tanya at tumingin kay Jack na parang humihingi ng permiso. Ang hindi niya alam ay marami na pala silang naiinggit na mga mata at poot kay Jack. Si Jack, gayunpaman, ay patuloy na nakatitig sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maitim na salamin at nakakap na hindi kalayuan sa kanya. Mukhang may problema ang lalaking iyon. Ang lalaki ay may hawak na tungkod na patuloy niyang itinuturo sa lupa. Siya ay tila bulag ngunit nakabuntot sa likod ng isang grupo ng mga magagandang babae. Kabanata 634. Paano ito posible? Bulag lang siya, kontra ni Tanya habang nakatingin sa bulag. Anong meron sa kanya? Oo. Nakakalungkot lang na nabulag siya sa ganitong edad, ungol ni Sharon habang nakatingin din sa kaparehong lalaki. Napa-facepalm si Jack nang marinig ang pangangatwiran ng mga babaeng ito. Tingnan mong mabuti, giit ni Jack, may mali sa kanyang tungkod. Subukan at isipin kung bakit siya palaging nasa likod ng mga batang babae na nakasuot ng palda. Si Ivan ang unang nag-react matapos marinig ang pag-login ni Jack, at agad siyang tumakbo patungo sa di umano'y bulag na may hawak na tungkod. F6.
Ang taong ito ay isang pervert, bulalas niya, at palihim siyang kumukuha ng litrato. Ayaw ni Ivan sa mga pervert na ganito. Paano ito posible? Siya talaga. Ganun din ang galit ni Sharon nang sa wakas ay napagtanto niya ang nangyayari. Si Sharon, kasama sina Jack at Tanya, ay sumunod sa likuran ni Ivan. Si Ivan ang unang lumapit sa lalaki at itinulak niya ito pababa sa lupa ng sobrang lakas. Pervert ka, Perey. Tigaw ng lalaki sabay bumangga sa lupa. Pagkatapos ay sumigaw siya, tulong. May nangaapi sa bulag. Ang kanyang paghingi ng tulong ay nakakuha ng atensyon ng grupo ng mga kabataang babae na naglalakad sa harap niya. At ang mga babaeng ito ay lumingon upang tumingin sa kanila. Ang sigaw ng lalaki ay nakatawag din ng atensyon ng ibang dumadaan. Ang mga kabataang babae na hindi alam kung ano ang nangyayari ay lubos na nakaramdam ng kakilakilabot para sa bulag na lalaki. Anong problema mo? Bakit mo binubuli ang isang bulag? Bulyo ng isa sa mga babae na nakabuntot sa likuran ng di umano'y bulag at naramdaman ni Ivan ang pag-akyat ng abdo sa kanyang lalamunan. Oo, sobra na ito. Baliw ba tong babaeng te? Bakit niya itinulak ang bulag sa lupa ng walang dahilan? Napaka-ruthless niya talaga. Ano bang meron sa ulo niya? Ilang iba pang mga tao ang nagsimulang manginsulto at galit na mga pahayag kay Ivan. Array. Sobrang sakit. Nagpanggap ang lalaki na nakiramdam sa lupa bago niya hinawakan ang kanyang tungkod. Pagkatapos ay ilang beses niya itong tinapot sa lupa bago iniunat sa ilalim ng damit ni Ivan. Lalong nagalit si Ivan nang mapansin niya ang kanyang kahalayan, napakatapang ng bastard na ito. Ang lakas ng loob niyang iunat ang tungkod sa ilalim ng damit nito nang makita niyang napakaraming tao ang nagsasalita sa ngalan niya. Bastos, agad na lumayo si Ivan at nagtago sa kanya. Sa sandaling ito, may dalawang lalaki na lumabas mula sa karamihan at pinagalitan si Ivan, ano bang nangyayari sa iyo, babae? Paano mo mapapagalitan ang bulag kapag tinulak mo siya pababa? Hindi makapagsalita, lumapit si Ivan sa lalaki at kinuha ang tungkod nito. Hindi ko siya hahayaang umalis. Siya ay isang pervert at ang tungkod na ito ang kanyang instrumento sa pagkuha ng mga larawan. Nakita ko siyang palihim na kumukuha ng mga litrato sa ilalim ng kanilang palda. Hoy, bakit inaagaw ng babaeng ito ang tungkod ko? Agad na sumigaw ng malakas ang bulag. Masaklap na itinulak niya ako pababa, ngunit ninakaw pa niya ang aking tungkod at nagsinungaling tungkol sa akin. Paano ito posible? Ang bulag na ito ay isang pervert na palihim na kumukuha ng litrato. Ang ilan sa mga tao ay nagsimulang maghinala sa sinabi ni Ivan. Pagkatapos ng lahat, sino ang magtutulak sa ibang tao pababa ng walang anumang dahilan? Nagsasabi ng totoo si Ivan. Isa siyang basura na kumukuha ng litrato ng mga babae sa ilalim ng kanilang palda. Tinulak siya ni Tanya sa gitna ng mga tao habang sumisigaw siya bilang pagtatanggol sa kanyang pinsan na si Ivan. Kabanata 635. Tama iyan. Nakita namin ang lahat ng aming mga mata. Wala siyang mapapala sa pagiging mabait sa inyo. Naglakad na rin si Sharon. Paano mo masasabing binubuli niya ang bulag gayong tinutulungan ka naman niya? Noon ay pinag-aralan ng mabuti ng isang lalaki sa karamihan si Sharon bago siya bumulalas. Boy, hindi ba ito ang pinakamatandang batang miss ng pamilya George? Balita ko, naging magandang babae na siya. Hindi ko siya makikilala kung hindi ko narinig ang boses niya. Napakagandang babae talaga. Siguradong si Miss Tanya ang magandang babae na ito, di ba? Bulalas ng isa pang lalaki. Nagtataka ako kung bakit parang pamilyar siya. Si Miss Tanya talaga. Nakilala rin ng ilang tao si Tanya, kaya nagsimula ang mga palitan ng komento tungkol sa kanya. Hindi nila akalain na makakatagpo sila ng ganoong kaimportanteng tao. Naniniwala ako sa sinabi ni Miss Tanya. Si Miss Tanya ay miyembro ng pamilya Drake, ang anak ng pinakamayamang tao sa Eastfield. Bakit siya magsisinungaling sa atin? Isang babae ang nagsalita bilang depensa ni Tanya. Oo. Narinig ko na si Miss Tanya ay palaging manindigan laban sa kawalan ng katarungan at napaka-aktibo niya sa paggawa ng gawaing kawang-gawa. Bakit siya magsisinungaling sa atin? Sumama din ang ilan pang babae sa sinabi niya. Nagsimulang magpanik ang bulag nang marinig niya ang kanya at agad na iginiit, hoy, hindi pagkakaunawaan ang lahat.
Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Tungkod lang ito. Hindi ko makita ang daan, kaya paano ko sinasadyang iunat ito sa ilalim ng palda. Kahit pahabain ko pa yung tungkod sa ilalim ng palda nila, aksidente lang yon. Paano mo nasabi na sinasadya ko yon? Huminto muna siya rito bago nagpatuloy, bukod dyan, bulag ako. Kung sasabihin mong palihim akong kumukuha ng litrato, bakit ako kukuha ng litrato? Hindi ko sila makita. Ang isa sa tatlong lalaking dumaan sa karamihan ay agad na nagsabi, oo, siguradong mali siya ng babaeng ito. Lumapit ang isa pang lalaki sa plato. Young lady, ang bait mo talaga, pero paano mo mali ang pagbibintang sa iba? Tamang gawin ang pagiging heroically at hindi mali ang pagpapahayag ng positibong enerhiya. Ngunit masama ang pag-akusa sa isang tao nang walang basehan. Ang huli sa tatlo ay pumunta sa bulag at nagsalita, hoy, kuya. Mas maganda kung hindi ka maglalakad sa ganitong init ng panahon. May medyo malamig na lugar doon. Halika, dadalhin kita doon. O salamat. Kaya totoo na mas maraming mababait na tao kaysa sa masasama sa mundong ito. Uni ng bulag sa isang tila nagpapasalamat na paraan, at ito ay nagpakilo sa marami sa mga nanunood. Tunay ngang mas maraming mababait na tao sa mundong ito. Ano, hindi nakaimik si Yvonne? Posible bang mali siya at ang iba pa tungkol sa kanya? Parang may sense ang sinabi ng bulag na ito. Bakit siya kukuha ng mga larawan ng damit na panloob ng ibang tao kung siya ay bulag? Wala itong saysay kahit na siya ay isang pervert. Paghintay. Habang iniisip nila kung ano ang susunod na gagawin, itinulak ni Jack ang kanyang paraan palabas mula sa karamihan at pinigilan ang lalaki. Bahagyang natigilan ang lalaking umalalay sa bulag. Umiti siya ng tame time kay Jack. Ano ba, kuya? May kailangan ka ba sa amin? Nakangiting walang pakialam si Jack. Hindi ka pa makakalis dahil may mga tanong akong hindi nasasagot. Bakit siya, isang bulag na lalaki gaya ng sinasabi niya, ay patuloy na nag-uunat ng kanyang tungkod sa ilalim ng palda ng mga batang babae na nakasuot ng mga ito? Bakit hindi niya iniunat ang kanyang tungkod sa mga nakasuot ng mahabang pantalon? Umalaklak si Jack. Huwag mong sabihin sa akin na nagkataon lang. Naging defensive agad ang bulag. Bata, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ko makita at dinudurog mo ang pangalan ko. Paano ko malalaman kung ano ang nangyayari? So bulag ka pala. Sa tingin mo ba ay maaari kang magpanggap na bulag sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang pares ng madilim na salamin? Tumawa si Jack at agad na iniunat ang kamay para kunin ang maitim na salamin ng laki. Dahil sa gulat, nabigla ang katawan ng lalaki sa biglang paggalaw. Pagkatapos ay sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga kamay na parang may hinahanap. Bata, nasaan ang salamin ko? Ibalik mo sa akin. Bakit mo gustong agawin ang mga gamit ng bulag? Kabanata 636. Malamig na napangiti si Jack sa loob nang makita niya ang inasal ng bulag. Direkta niyang sinuntok ang ilong ng lalaki. Gayunpaman, sumuntok si Jack sa napakabagal na bilis sa pagkakataong ito. Anong ginagawa mo? Agad na hinawakan ng lalaking umaalalay sa bulag ang braso ni Jack. Hindi lang bulag ang ninakawan mo, gusto mo rin siyang bugbugin. Hindi makatwira na kumilos ka sa ganitong paraan. Masyado kang hindi makatao. Kung tama ang hula ko, parang kayong tatlo ang nagtutulungan sa kanya. Tama ba ako? Tumawa si Jack. Bahagya niyang ikinaway ang kamay at tinanggal ang kamay ng kabilang partido. Matalim siyang tumingin sa kanila. Sige, ipagpatuloy mo ang pag-arte. Agad namang naglakad ang dalawang lalaki. Binata, sumobra ka na. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sa amin, baliw ka lang. Anong pinagsasasabi mo kapag sinabi mong grupo tayo? Di bale ng bully ka ng bulag, how dare you smear our name also? Tama, tamaan mo siya. Sabi nung lalaking nakahawak sa braso ni Jack kanina. Agad namang pinalibutan ng tatlo si Jack. Gayunpaman, sinipas sila ni Jack at agad silang lumipad palabas. Pumagsak sila sa lupa ilang metro ang layo at bawat isa ay samuka ng subo ng dugo. Paano ito posible? Masyadong malakas ang lalaking ito. Naghiyawan ng mga taong nakapaligid sa kanila dahil sa sobrang takot nila. Parang isa siya sa mga bodyguard ng pamilya Drake.
Malakas talaga ang mga tao sa pamilya Drake. Sabi ng isang lalaki. So bodyguard siya ng pamilya Drake. Hindi nakakagulat na gagawa siya ng aksyon. Sabi din ng isa pang babae. Lumingon ang bulag para tingnan. Sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha habang kaliwat kanan ang kanyang tungkod. Tumahimik siya at nagpanggap na parang walang alam. Hinawakan ni Jack ang kamay niya at diretsong sinuntok iyon sa lalaki. Oh God, pasensya na. Patawarin mo ako. Nanghina ang mga paa ng bulag at lumuhad siya sa harapan ni Jack nang makita niyang sinuntok siya ni Jack. Hindi ka ba bulag? Paano mo nalaman na susuntukin na kita? Malamig na ngumiti si Jack. Ang ginawa niyang pagpapanggap na sinaktan ng tao ay naging dahilan upang ipakita ng bulag na ito ang kanyang tunay na kulay. Kung tutusin, alam niya kung gaano kaitikot si Jack matapos niyang makita kung gaano kalayo ang paglipad ng tatlo pagkatapos masuntok. Kuya, patawarin mo ako. Hindi ako bulag, hindi talaga ako bulag. Lumuhad ang lalaki at humingi ng tawad. Halatang hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang pagpapanggap na bulag. Oh my God, grupo talaga sila. May galit na nagsabi pagkatapos nilang matuklasan ang katotohanan. Mukhang na-misunderstood natin ang mga babae. Mga pervert talaga ang mga taong ito. Ang mga batang babae na lihim na kinuhanan ng mga larawan ng bulag ay labis na natakot. Hindi nila pagkakaintindihan si Yvonne kanina at naging dahilan ito para agad silang nakonsensya. Agad na tumakbo ang isa sa kanila at pinulot ang manipis na tungkod. Tumingin siya sa hawakan at nagulat na sinabi, "Oh my God, may button dito." Dapat may maliit na kamera sa ibaba. Maraming tao ang nakapalibot sa kanya at maya-maya, sa wakas ay may nakita silang maliit na kamera sa ibabang bahagi ng tungkod. Nakangiting walang pakialam si Jack. Diretso niyang tinapakan ang hita ng lalaking nagpanggap na bulag. "Magsalita ka, nasaan ang mga larawang kinuha mo?" Sabi ng lalaki na may mapait na ekspresyon sa mukha. "Ang mga larawang kinunan ko ay automatikong na-save sa loob. May internal memory card sa loob na ginamit para i-save ito." Kabanata 637. Para saan ang mga larawang iyon? Malamig na ngumiti si Jack at nagpatuloy sa pagtatanong. "Hindi naman siguro para sa iyo na tingnan mag-isa, di ba?" Tumingin ang lalaki sa iba na ginamit ang lahat ng kanilang lakas para umakyat mula sa lupa bago tumango. "Oo, ito ay para tingnan nating apat." Na-curious kami, Mausisa. Nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Jack at mas pinalakas pa niya ang hita ng kausap. Agad na sumigaw ang lalaki. Sa sobrang sakit ay naglabasan ang mga ugat sa kanyang noo. Basag. Malinaw na maririnig ang ingay ng mga bali ng buto. O aking Diyos, napakalaking lakas. Oo, hindi basta-basta ang bodyguard ng pamilya Drake na ito. Nakakatakot na mabali niya ang paa ng lalaking ito sa isang hakbang. Ang pagkakasala sa mga tao mula sa pamilya Drake ay pagpapakamatay. Kung gustong pumatay ng isang miyembro ng pamilya Drake, walang pinagkaiba sa pagpatay ng langgam. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid nila kung ano ang nangyari. Miss Tanya, Miss Sharon, at itong magandang kapatid na babae, maraming salamat sa inyong lahat. Agad na naglakad ang grupo ng mga babae para pasalamatan si Jack at ang iba pa. Walang anuman. Tinanganak akong ganito. Paanong wala akong magagawa kung ang ganitong pangyayari ay nangyayari sa harapan ko? Natawa si Tanya at nagpatuloy sa pagsasabing, "Gayunpaman, mas mabuti kung mas maingat kayo sa hinaharap. Huwag makiramay sa iba kapag iniisip mong bulag sila. Kailangang mag-observe kayong lahat kung talagang bulag ang taong ito o bulag lang." "Oo, salamat Miss Tanya sa pagtuturo sa amin ng leksyon. Nakakaintindi kami." Tumango ang grupo ng mga babae. Kinuha ni Jack ang tungkod at buong lakas itong hinawakan. Nabasag ang hawakan ng tungkod sa ilang piraso pagkatapos ay kinuha niya ang internal memory card. Lumuhad si Jack at sinabi sa lalaking nasa harapan niya matapos basagin ang internal memory card. "Sabihin mo sa akin ang totoo o baka hindi mo maprotektahan ang isa mong paa." Halos himatayan ang lalaki sa sakit. Panay ang sigaw niya sa sobrang sakit. Paano naging posible para sa kanya na magpatuloy sa pakikipag-usap kay Jack habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin? Mabuti na lang at hindi siya nahimatay. Gusto ng tatlo pang lalaki na palibutan at salakayin si Jack.
Gayunpaman, sa sobrang takot ay hindi sila nangahas na magsalita nang makita nila ang eksenang ito. Ibinaba nila ang kanilang ulo at tumayo doon, nagnanais na mawala sila sa lugar na iyon. Mas maganda kung pumunta kayong tatlo at magpaliwanag kayo. Kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo, papatayin ko kayong apat. Kumaway si Jack sa tatlong lalaki. Ang isa sa kanila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at kapag siya ay nagtaas ng kanyang ulo, siya ay tila mas kumpiyansa. Bata, mas mabuti kung hindi mo napalakihin ang bagay na ito. Bodyguard ka lang ng pamilya Drake. Walang magandang darating sa iyo kung tataas ang usaping ito. Bukod doon, hindi ba't ang internal memory card ay nawasak mo na? Ano pa ang gusto mong gawin? Tinatakot mo ba siya? Napangiti si Tanya bago pa makapagsalita si Jack. Siya ang bodyguard ng Drake family ko. Gusto pa ninyong kunan ng litrato ang kapatid kong si Yvonne. Hindi mo siya sinasaktan, ang pamilya ni Drake. Sa tingin mo matatakot tayo kung tataas ang isyong ito. Maaaring hindi makayanan ng pamilya Drake ang mga kahihinatnan nito. Akala nila noong una ay matatakot ang mga lalaking ito kapag binanggit ni Tanya ang pamilya Drake. Gayunpaman, wala silang ideya na ang lalaking ito ay ngumiti pa rin ng malamig at sinabi, "Narinig mo na ba ang tungkol sa Kingston Hall? Kaya pala galing kayo sa Kingston Hall. No wonder napakayabang mo." Nagdilim ang mukha ni Tanya matapos marinig ang kanilang sinabi. Kabanata 638. Natatakot ka ba ngayon? Maaaring ang ibang mga walang kwentang pamilya ay natatakot sa iyong pamilya Drake, ngunit ang mga tao mula sa Kingston Hall ay hindi natatakot sa iyo. Nagsimulang tumawa ng malakas ang lalaki ng ma. Kita ang madilim na mukha ni Tanya. Malakas ba ang Kingston Hall? Mas malakas pa sa pamilya mo. Sumimangot si Jack at seryoso ang ekspresyon. Alam niyang malinaw na si Tanya ay isang walang takot na tao at patuloy na gustong lumikha ng isang sensasyon para sa iba. Hindi pa niya ito nakita, natatakot. Gayunpaman, natatakot si Tanya sa mga nangyayari ngayon. Ito ang nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Posible bang ang mga nakatagong kapangyarihan na ito ay mas malakas kaysa sa pamilya Drake? Tumingin si Tanya kay Jack at mahinang nagpaliwanag, ang Kingston Hall na ito ay may malaking bilang ng mga tagasunod at itinuturing na isa sa mas kilalang kapangyarihan sa Eastfield na ito. Bukod doon, medyo marami silang magagaling na martial artists. Ang kanilang kapangyarihan ay kayang labanan ng aming pamilya Drake. Kung talagang sisimulan natin ang laban sa kanila, hindi natin alam kung sino ang mananalo. Agad ding tumango si Yvonne at sinabing, "Actually, this is not the most important part. Ang pinakamahalagang punto ay mayroon tayong magkaparehong pag-unawa sa mga kapangyarihang ito sa dilim. Sila ang nagpapaunlad sa kanila at tayo ay nagpapaunlad sa atin. Okay lang basta walang mangyari." Huminto muna si Yvonne dito bago nagpatuloy. Siyempre, wala lang kung maliit na friction lang. Gayunpaman, kung tataas ang usaping ito, magkakaroon lamang ng mga negatibong resulta para sa atin. Hindi man sila mag-all out at magkaroon ng malaking away sa atin. Ihina din ang ating kapangyarihan noon. Mapait na ngumiti si Tanya at sinabing, "Oo, kung humina ang pamilya Drake natin, ang titulo ng numero 1 pamilya ng Eastfield ay kailangang mapunta sa iba." May naintindihan si Jack pagkatapos niyang marinig ang mga ito. Mukhang hindi natatakot sa kanila ang pamilya Drake, hindi sila naglakas loob na labanan sila at halos pareho ang kanilang kakayahan. Kung ganito ang kaso, paano sila lalaban? Gayunpaman, maaaring hindi siya matakot kahit na natatakot ang pamilya Drake. Nang hindi isinasaalang-alang kung paano mapupuksa ang Kingston Hall, anuman ang ginawa ng mga taong ito ay hindi madaling palayain. Sa ngayon, ang kabilang partido ay masyadong mayabang at lahat ay nakatingin. Napakalaki ng epekto nito sa mga tao. So, ay drop na lang natin ang bagay na ito dito at umalis na tayo. Okay. Hindi naglakas loob ang lalaki na ipagpatuloy ang pagsulsol kay Tanya, gusto lang niyang makaalis ng mabilis kasama ang lalaking nagpanggap na bulag. May iba ka pa bang litrato? How's it possible na yung mga winasak ko lang yung kinuha mo? Paano ang mga kinuha mo dati? Nakangiting tanong ni Jack. Bata, huwag kang masyadong lamabis. Bodyguard ka lang.
Ano ang mabuting maidudulot sa iyo ng pagpukaw ng kapangyarihan tulad ng Kingston Hall? Galit na tinitigan ng lalaki si Jack at pinagbantaan siya. Bodyguard lang ako pero lalaki din ako. Pwede naman akong makisali sa kahit anong ayaw ko kahit kailan ko gusto. Nagkibit balikat si Jack na parang walang pakialam. Nabalitaan ko na maraming maliliit na grupo sa ilalim ng isang malaking organisasyon. Hindi ka dapat taga Kingston Hall, di ba? Ikaw ay mula lamang sa ilang maliliit na grupong nasa ilalim ng kanilang kontrol, tama ba? Parang hindi matatag ang titig sa mga mata ng lalaki nang marinig ang sinabi ni Jack. Malinaw na sinabi ni Jack ang tamang bagay. Sabi niya tapos tumingin sa mga tao sa tabi niya. Bata, huwag mong sabihin ang gusto mo. Bagamat kami ay mula sa Green Sky Hall sa ilalim ng kontrol ng Kingston Hall, hindi kami mga taong maaari mong pukawin. Kabanata 639. Green Sky Hall. Pinag-isipan ito ni Jack at sinabing, sige, balik muna kayo. Bumalik at sabihin sa mga tao sa Green Sky Hall na pupunta ako bukas. Ngayon, kailangan nating ayusin ang isyong ito at magkaroon ng magandang dahilan. Kung hindi, hindi mo ako masisisi sa anumang aksyon na gagawin ko. Fine, binata, ikaw ang nagsabi nito. Bukas, pumunta ka sa aming Green Sky Hall mag-isa at hihintayin ka namin doon. Nakahinga ng maluwag ang lalaki. At least, makakaalis na sila ng mga kaibigan niya. Sa kanyang mga mata, naghahanap ng paraan si Jack nang sabihin niyang mag-isa siyang pupunta sa Green Sky Hall para guluhin sila. Sa tansya niya, hindi sapat ang pangahas ni Jack na pumunta sa Green Sky Hall na mag-isa bukas. Kung tutusin, kung talagang na-provoke niya ang Green Sky Hall, ibig sabihin ay pinoprovoke niya ang Kingston Hall. Ano man ang sinabi ni Jack ay upang makahanap ng isang paraan para sa kanyang sarili upang hindi mapahiya si Tanya na gustong lumapit. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binuhat ng tatlong lalaki ang isa pang lalaki, nabali ang paa, at mabilis na umalis. Ikaw, hindi ka talaga pupunta bukas, di ba? Walang nakakatakot sa Green Sky Hall ngunit kung pupunta ka doon at magpapulala ng mga bagay, maituturing itong pagpukaw sa Kingston Hall. Hindi maiwasan ni Ivan na paalalahanan si Jack. Tutal, narinig ko na magkamag-anak ang head ng Green Sky Hall at ang head ng Kingston Hall. Dahil dito, ang Green Sky Hall ay mabilis na umuunlad kahit na ito ay na-set up pa lamang. Ang pinuno ng Green Sky Hall ay isang sobrang dominante at tusong tao. Tumango si Jack pagkatapos niyang marinig ito. Huwag kang mag-alala. Maaari ninyong baliwalain ang bagay na ito. Sa ngayon, ito ang aking personal na negosyo. Personal na negosyo. Napahiya si Ivan pagkatapos niyang marinig ito. Siya ang nagmamadaling tumulong sa mga dalagang iyon. Dahil dito, hindi siya naiintindihan at hinamak ng napakaraming tao. Sa kabutihang palad, pumasok si Jack at inilantad ang kabilang partido sa oras. Kung hindi, napakahirap para sa kanya na gawin ang paliwanag. Laking pasasalamat niya na ngayon lang kumilos si Jack. Tutal, tinulungan siya ni Jack, kung hindi, mahirap ipaliwanag ang sarili. Ngayon, at least alam na ng lahat na inosente siya. Wala siyang ideya na sasabihin ni Jack na personal niyang bagay ito. Huwag kang mag-alala, napakagaling ni Jack. Hindi ako malinaw sa Kingston Hall pero siguradong hindi siya natatakot sa Green Sky Hall na ito. Umiti ng mahina si Tanya at tumingin kay Jack na nasa tabi niya. Dati, nagtago sila sa kakahuyan sa labas ng lungsod at nakita ng kanilang mga mata ang nakakatakot na eksena. Sila ay 300 masters mula sa Eagle Clan. Kabilang sa kanila ang isa sa 4 na manlalaban, ang kalbo. Sa bandang huli, gumamit lang si Jack ng 10 minuto para ilabas ang lahat ng mga kalaban. Sige, natatakot lang ako na baka may mangyari kay Jack kung mag-isa siyang pumunta. Nag-aalala pa rin si Ivan kaya sabi niya kay Tanya. Tanya, bakit hindi natin sabihin sa tatay mo ang tungkol dito at magsama pa tayo ng marami? Kahit negosasyon lang, siguradong mas gaganda. Oo, huwag kang matakot sa kanila. Babalik ako at sasabihin ko rin ito sa tatay ko. Magdadala din ako ng ilang bodyguards at sasama sa inyo. Agad namang tumango si Sharon at sinabing. Kaya kung pumunta mag-isa, hindi mo kailangang mag-alala at mag-enjoy lang sa paglalaro. Diba sabi mo gusto mong maglaro ng merry-go-round? Bakit hindi ka magmadali?
Napangiti si Jack ng mapait at nakaramdam ng init sa kanyang puso sa pangangalaga ng tatlong babaeng ito. Kabanata 640. Ibang klase talaga ang lalaking ito. Nag-aalala ako sa kanya pero parang walang nangyari. Nipatikip ng bibig si Sharon at pumila sa pila. Jack, lumapit ka din. Tumakbo si Tanya sa likod ni Jack at itinulak siya nang makita niyang hindi ito sumama sa kanila sa pila. Ayos lang. Mag-isa na kayong maglaro. Pakiramdam ko ito ay larong pambata at masyadong pambata. Napangiti ng mapait si Jack at medyo nawala ng magawa. Hoy, bata ba ang tawag mo sa amin? Tumingon si Yvonne at inikat ang mga mata kay Jack. Wala akong pakialam. Dahil nandito na kami ngayon, kailangan mo man lang kaming samahan at laruin ang lahat ng laro. Tama iyan. Hahayaan ka naming maranasan ang maging isang batang tulad namin sa loob ng isang araw. Agad ding sabi ni Tanya. Jack, nakikinig sa tono mo. Posible bang hindi ka pa nakakapunta sa isang amusement park? Napaisip si Sharon at hindi napigil ang magtanong. Napangiti ng mapait si Jack at bahagyang nangungulila. Oo, bata pa lang ako gustong pumunta sa lugar na ito. Gayunpaman, mahirap ang pamilya ko kaya sa labas lang ako nakatingin habang naglalaro ang iba sa loob. Pagkatapos kong lumaki, naging abala ako sa trabaho. Nagsimula akong magpadala ng mga takeaways at nang maglahon, naging sundalo ako. Kaya hindi pa ako nakakapunta sa ganoong lugar kung gayon ito ay tama lang. Maaari mong tuparin ang mga pinagsisisihan mo noong bata ka pa. Kailangan nating laruin ang bawat laro kahit isang beses lang. Nakangiting sabi ni Sharon. Nga pala, Jack, nasaan ang tatay mo? Bakit hindi namin siya nakita? Bakit hindi mo siya nabanggit? Curious na tanong ni Tanya pagkatapos niyang mag-isip. Nagdilim ang mukha ni Jack nang marinig ito. Sabi niya na may madilim na ekspresyon, isipin mo siyang parang patay na. Wala akong ama, nagtama ang mga mata ni Tanya at Yvonne at hindi na nila pinag-uusapan ang bagay na ito. Nakikita nila na hindi lang galit si Jack nang banggitin niya ang kanyang ama, may poot ito sa kanyang mga mata. Hindi nila naintindihan ang nangyari kay Jack dati na naging dahilan ng pagkamuhi niya sa kanyang ama. Go, turn natin. Agad nilang iniba ang usapan nang makitang bumukas na ang pinto at pwede na silang maglaro ng merry-go-round. Kinuha ng 3 dilag si Jack at naglaro sila ng maraming laro bago makarating sa ghost house. Tara na, pwede na tayong bumalik. Bahagyang ngumiti si Tanya. Nakalaro na namin ang lahat. Oo, pwede na tayong umalis dahil hindi pa maaga. Nakangiti ring sabi ni Sharon. Teka, hindi ba sinabi mo na nilalaro natin ang lahat kahit isang beses lang? Hindi mapigilan ni Jack na mapangiti nang makita ang sitwasyong ito. Tinuro niya ang ghost house sa harap nila. Hindi mo ba nilalaro ito? Pabayaan na lang natin ito. Walang nakakatuwa dito. Nakangiting sabi ni Tanya. Oo, nakakatakot talaga kahit pakinggan mo ang boses sa labas. Hindi ito masaya, pero na. Nahiya rin si Sharon. Sa tingin ko, kayong dalawa ay masyadong mahiyain at hindi kayo nang ahas na pumasok. Tumawa si Jack. Wala akong ideya na kayong mga lalaki ay matapang na sumakay ng roller coaster ngunit hindi ang ghost house. Gusto ko talagang maglaro pero kasama ko si Tanya tuwing nandito ako. Siya ay hindi sapat na matapang na laruin ito at kung gaano kawalang kabuluhan para sa akin na maglaro ng mag-isa. Inabangan ito ni Yvonne. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.